Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2026, Lunes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 21 verses 1 to 16. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon. Ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang sinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at tinalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkahalatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. "Pagkatapos dalhin ninyo sa labas, siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkahalatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasan at hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Nakakalungkot ang kwento sa ating unang pagbasa. At ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento, kundi ito rin ay totoong nangyayari magpasa hanggang ngayon. Ang kwento naman, bakit hindi binibenta nitong taga Jezreel, ang pangalan si Nabat, hindi niya bebenta dahil ito ay pamana sa kanya. Ito ay kumbaga mayroong alaala na maituturing kaya't hindi niya maibigay o maipagkaloob sa hari. Kung tutusin po, yung hari, malaki na ang kanyang kaharian. Parang kapritsyo na lang po, talagang hinangad pa niya ang ubasan ni Nabat, itong si Haring Akab. At dahil doon, umabot sa punto na siya ay pinapatay, bunga ng gawa-gawang kwento, para lamang maangkin ang lupain ni Nabat o ubasan ni Nabat
at maibigay kay Haring Akab. Sabi ko nga, no, isang nakakalungkot na pangyayari na magpasa hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Marami tayong mga nabalitaan ng mga indigenous people na ngayon ay nakikipaglaban sa kanilang lupain kasi ang mga kabundukan ay inaari ng mga iilang tao, mga mayayaman at prominente, mga lupain na minanapa ng kanilang mga ninuno at ipinamana sa kanila para lamang gawing golf course o resort, hotel. Marami nga sa ating mga palayan, mga lupain na dati nakikita mo pa yung mga palay. Ngayon ay puro bahay na lang ang nakikita natin dahil nga sa labis na pag-aabuso ng mga mapagsamantala, ng mga mayayaman. Tutuusin, no? Mayaman na pero hindi pa rin sila natatapos sa pagkamkam ng mga lupain. Sinasamantala ang mga kahinaan at mga pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan para lamang mapasa kanila ang lupain. Kaya maging ating kasaysayan, ating lahi, nakakalimutan na natin dahil yung mga tradisyon at kultura dahil sa mga ganitong kaisipan. Kaya nawa, sa ating unang pagbasa ay matuto tayo at sa panawagan natin sa mga mayayaman na huwag naman sirain at paghangarin pa ang mga lupain para lamang sa mga kapritsyo. Huwag nating hayaan sirain ang kalikasan para lamang gawing pangkabuhayan, no? Para kumita ng malaki pero ikinakasira naman ng mga ancestral domain, ikinakasira ng ating kultura. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.